Pag may hirap, may ginhawa. Hindi masama yung magtiis ka, no? At huwag kang maiinggit, kapatid, doon sa mga mayayaman, sa kanila lahat ng mga conveniences in life. Pansamantala lang yun, kapatid. Basahin natin ang 6, versikulo 20 ng Lucas. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao, at kung kayo'y ihiwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mangagala kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapwat sa aba ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis. Kapatid, huwag kang maiinggit doon sa mga yon. Bayaan mo lang. Ang buhay ngayon sa mundo, temporary lang yan eh. Merong ibang buhay na ipinangako ang Diyos. Yun ang buhay na walang hanggan. Kung saan, lahat ng naagrabyado, lahat ng mga inapi, lahat ng mga taong nanghirap, gagantimpalaan naman ng Diyos. Kaya mas maganda, kapatid, magtiis. Talagang ganon. Tinan mo ako, nag-umpisa akong magtrabaho, magnegosyo, 12 anyos. Sa edad na 17 taon, may sarili na akong restaurant. Pagkatapos noon, nagministro ako, pero tuloy pa rin ako naghahanap buhay. Hirap na hirap ako. Maghahanap buhay ako maghapon, sa gabi, magsasalita ako sa mga meeting, sa pulong, sa religious meeting namin. Umaga akong babangon 4:00. Meron kasi kaming tindahan, may restaurant kami, may tinda kami. 4:00 pa lang madaling araw, gising na ako. Hanggang 6:00 ng hapon, nagluluto ako. Magpapahinga lang ako ng 1 oras, maliligo ako, tapos mga bandang 7:00, pupunta kami sa pagpupulong. Nangangaral ako ng salita ng Diyos. Isipin mo, 17 anyos ako noon. Nahihirapan ako, kuminsan halos wala akong tulog. Sa mahabang panahon na akong napapagod, napupuyat, hindi naman ako pinabayaan ng Diyos. Kaya halimbawa, makakita ako nung nagtitiis ngayon, nagrereklamo na, 5 taon pa lang. 5 taon pa lang, nireklamo ka na. Tiisin mo, sinuwi nga, nagtiis 100 taon eh. Tayo, ang ipagtitiis natin, konti lang. Kaya, tiis-tiis lang, matatapos din yan. Matatapos yan. At ang pinakamagandang katapusan, pagkatapos mong magtiis, isinama mo sa pagtitiis mo ang paglilingkod sa Diyos. Hindi naman kasi lahat ng nagtitiis magiging dapat sa Diyos eh. May nagtitiis, wala naman Diyos. Hindi naman lahat ng mahirap magiging dapat sa Diyos eh. Mahirap ka na, ayaw mo pang kumilala sa Diyos, ateista ka pa. Nag-drug addict ka pa, mahirap ka na nga eh. Ikaw eh nagbisyo pa, paano ka makakarating sa langit? Pero mahirap, nagtiis ka. Umiwas ka